Ranking fictional serial, kung sino yung pinakamatalino sa kanila. Nakita ko lang to, and syempre, magbibigay ako ng opinion ko. By the way, hindi ko muna isasama si Red dyan kasi hindi ko pa siya napapanood. And kay Brian Moser naman, even though napanood ko na yung Dexter, hindi ko na rin kasi maalala yung mga part niya. So ayun, simulan na natin. Ang pinakadulo ko for top 7, Patrick Bateman. Kay Patrick Bateman kasi medyo 50-50 ako sa kanya eh. Yung ibang tinegi niya para sa akin, guni-guni lang. Tapos yung iba, totoo. Kung hindi nga lang mga walang pakialam yung mga taong nasa paligid niya, panigurado huli na siya eh. Yung sa may chainsaw scene pa lang, tapos yung meron siyang hatak-hatak na bag, sureball pa lang, doon pa lang huli na siya eh. Next, pang-anim, Joe Goldberg. Kung hindi lang malakas plot armor niya, matagal na rin tong nahuli eh. Halos lahat ba naman ng babaeng nagugustuhan niya, tinitegi niya, edi ang dali lang niyang matitrace nun. Tsaka napaka-unrealistic tong series niya. Napaka-reckless, nagpapadala sa nararamdaman, tapos hindi pa malinis trumabaho. Ewan ko nga kung paano yan nakalusot sa last season niya eh. Next, pang-5, si Barry. Same with Joe, napaka-reckless din itong gumalaw eh. Bibihirang magtakip ng muka, ang dali din niyang madala sa galit. Tapos napaka-unpredictable pa niya to the point na hindi niya iniisip yung mga epekto ng mga karumal-dumal niyang ginagawa. I mean kung pagalingan bilang serial, baka nasa top 3, top 5 siya eh. Pero kasi kung usapang talino, hindi eh, maswerte lang talaga siya. Ang 4, Anton Chigurh. Siguro yung matalino din sa kanya, ang ganda ng gamit niya pambawi ng buhay, napaka-unique. Like sino makakapredict nun, diba? Tsaka kakaiba, ma-effort, hahanginan pa niya. Same din with Barry, I love yung confidence si Chigurh eh, tapos tinitegi din niya yung mostly ng mga nakaka-interact niya, which means less weaknesses, pero kasi ang reckless din niya eh. Para siyang si Hulk, kung nakikipaglaban or kung nasaan man siya, kitang-kita mo yung bakas. 3, si Walter White. Alam mo, hindi ko sure kung ba't siya nasama dito eh. Kung usapang talino, ito talaga literal na matalino. To the point na ayun din yung naging downfall niya. Yung idea doon sa may bathtub, yung pausok niya doon kanila Crazy 8, yung sa sigarilyo, napakawais ito gumawa ng kasamaan eh. Mostly for the better good naman yung mga ginagawa niya eh. Pero may mga times kasing syunga-syunga din siya kasi nga ang pride niya. Kaya yun tuloy. Okay, second to the last, Dexter Morgan. Surprise, motherfucker! Sinong serial yung magtatrabaho sa lugar kung saan nagtatrabaho yung mga humahanap sa kanya? I mean, big brain move din naman para kay Dexter eh. Kasi sinong makakaisip nun? I mean, kung ako yung pulis paano ko iisipin na si Bay Harbor Butcher nasa kabilang opisina lang pala? Plus, kita niya naman yung mga pa-plastic niya tsaka yung mga pa-props niya tuwing nang tetegi siya. Di ba ang witty nun? Ang flaw lang siguro ni Dexter para sa akin, yung pagiging halata niya tuwing nagsisinungaling siya eh. Pero kudos kay Dexter kung hindi lang nasundan yung original series, siya lang yung pinakamaraming nategi sa isang series na hindi halos na parusahan. So ayun, last but not the least, the number 1 serial, Hannibal Lecter. Ipin mo yun, kahit sobrang successful na niyang psychiatrist, sumasideline pa din siya bilang serial. Tsaka hindi lang siya matalino sa pagsa-psychiatrist, matalino din siya sa pagluluto. Tsaka hindi lang prito-prito tsaka mga pansit canton lang yung ginagawa niya. Ginagawa pa niya mga medium rare yung mga tao. Tsaka bukod pa dito, kahit sobrang busy na schedule niya, meron pa siyang time mag-aral, magbasa ng mga libro, marunong tumugtog ng iba't ibang instrument, tapos marami pa siyang alam sa mga art. So siya talaga pinakamatalino sa lahat ng to, pero sad lang talaga hindi nagkaroon ng maayos na ending yung series niya eh. Pero sana masundan, sana. So ayun lang naman yung akin, kayo ba? Ano yung pagkakasunod-sunod nyo or sino yung top 1 nyo dito? Comment nyo na lang. Thank you.